Alright mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita sa pagkakataong ito. Na-shock po ang lahat dahil nagsampa po ng isang katutak na papel itong mga kumakalaban sa Duterte. Ang hindi ko lang ho maintindihan dito, bakit sa kabila po ng bilyong-bilyong nawawalang pondo ng Pilipinas, bakit si BP Sara pa rin? 'Di ba? Ang sinasabi nila dito, milyon, pero naipaliwanag na ng COA. Pero pinipilit pa rin nilang pabagsakin si BP Sara. Bakit ganun? Parang paulit-ulit na lang po yung nangyayari na tinatanga-tanga tayo ng mga ibang nakaupo dyan o yung mga civilian, pare-pare na gusto talagang pabagsakin ang Duterte. Di ba? Meron dyan, ayaw pa nga kay BBM noon eh. Pero ngayon, umihimod na. Di ba? Mahiya naman kayo. Ang ating reaction video mga kapatid ay galing sa Balitang Pinoy TV. Just in breaking news, kakapasok lang na alarma ang lahat. Plano nila alam na, parang gano'n. BP Sara, delikado. Ayan po ang ating panonoorin, kaya kung ready na kayo. Ay, nasan ba? Isang munting paalala muna sa lahat. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Update tayo. Ano na bang nangyari? Ito Sir Banat ba ito? Buti ito hindi sumasakit ulo nito. Hindi ito napapanot sa mga walang niyang mga bumabanat kay BP Sara eh. Pakinggan po natin. Grabe ho mukhang talagang ipakukulong na po nila si VP Sara Duterte. Nako, kasi hindi ho kasi nila matalo sa ratings at wala hong naniniwala sa mga kasinungalingan nila at wala hong nakikitang mali kay VP Sara Duterte ang mga kababayan natin at ang taas po at talagang matindi ang kanyang sa numero ng kanyang survey. Mukhang susunod na talagang pangulo. Diversion. Halimbawa na yan ay itong ombudsman at saka DOJ. Ginagamit nila yan para kasuhan yung mga kalaban, mga prominenteng kalaban. Tatadta rin nila yan eh. Tatadta rin nila lahat ng kalaban kasuhan. Lahat ng big time. Yung sabihin ng big time, kilala. Halimbawa nga dyan, sila Senator Bong Revilla. O, di ba? Si VP Sara Duterte. Kakasuhan nila ng kakasuhan yan. Para si Bato. Diba? Para talaga mapokus yung ano ng tao doon. Plunder, tinan mo ngayon, plunder case ikakaso kay VP Sara Duterte. Aside from yung focus ng tao mapunta doon, ang talagang gusto nila mangyari, ma-disqualify siya. Remember, hawak ng ombudsman yan. Sino ba yung ombudsman? Si Rimulya, di ba? So, ibig sabihin, pag nagkataon, gagawa na naman sila ng magic dyan na hindi maipaliwanag kung paano nakasuhan o paano napatalsik si BP Sara kung halimbawang mangyari man na ayaw natin mangyari. Wala lagi naman pong ganun. Nagreklamo sila sa ombudsman. Sino ba ang ombudsman? Di ba kakampi din nila? Wala na. Ako mga kapatid suportado ko po si BP Sara. Gusto kong maging presidente. Pero yung sitwasyon ho ngayon talagang delikado. Pwedeng mapatalsik nga nila o makasuwa nila o ano man ang pwede nilang gawin. Kaya nga nilang gumawa ng imposible. Kita nyo yung ginawa nila kay Tatay Digong, di ba? Ganun-ganun na lang. Kaya malamang ito si Sir Banat Bay, masakit na rin ulo nito eh. Tuloy tayo Narito ang Balitang Pinoy TV. Ay mga kapatid, papindot naman po ng like. Napakalaking tulong po niyan sa channel natin kasi nagbago tayo ng mangyari ang mga ganyang klaseng usapan. Ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero umaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Magandang araw sa inyo mga banateros. Grabe mukhang talagang ipakukulong na po nila si VP Sara Duterte. Nako, kasi hindi ho kasi nila matalo sa ratings at wala hong naniniwala sa mga kasinungalingan nila at wala hong nakikitang mali kay VP Sara Duterte ang mga kababayan natin at ang taas po at talagang matindi ang kanyang sa numero ng kanyang survey. Mukhang susunod na talagang pangulo at nakikita naman po natin yan sa galawan ng mga ilang mga kalaban, kaalyado. Pagkakalaban, medyo yung iba
sumisip-sip na ngayon kay VP Sara Duterte. Yung iba naman, talagang desperado nang siraan si VP Sara Duterte. Pero yung mga kakampi, nananatiling palakas ng palakas. Kaya nga ho mga kababayan, lahat ho gagawin talaga nito mga damunyo na ito para ho mawala sa picture, ika nga, si VP Sara Duterte pagdating sa 2028 election. Ako. Kung maaalala ninyo, ginawa yung impeachment, di ba? Kung maaalala ninyo, ginawa yung PI. Lahat yan para maging presidente yung tambaluslus di ba? Pero wala. Hindi effective. Di ba? As in, walang nangyari, nga. Dahil nga naman, hindi yun ang hindi yun ang tamang paraan at wala sila doon sa katotohanan. Etong si VP Sara Duterte, tahimik lang, nagtatrabaho lang, di ba? Ginagawa lang niya yung talagang mandato niya. Tapos, patuloy na umaangat. Etong si BBM at saka yung mga bata niya. Ay na, negative nga yung isa Di ba? Talagang pabagsak ng pabagsak. Si Tamba ata tinutukoy niya. Alam nyo, akin lang lagi kong sinasabi to, sa tingin ko, ay ano to, ano nangyari? Alam nila, sa tingin ko alam ho nila na si VP Sara matino naman. Yun ang sa tingin ko. Ang nagiging problema kasi, pag naging presidente to someday, hindi na po makakakurakot yung mga kakampwet o yung mga dilawan na gustong pabagsakin si VP Sara, mga anti-Duterte. Nung panahon po ni Tatay Digong, alam naman natin, maganda naman talaga ang nagawa. Kung hindi mo nakita yung mga yon, sayang, kasi nga, kung doon kayo, anong patawag dito, doon kayo susuporta sa mali, lalo pong mababalahura ang ating Pilipinas. Hindi po ba kayo takot sa ganon? Naalala ko lang, no, sabi nga nila, malalaman mo kapag ka matanda ka na, nagiging puro politics na po yung pinanunood o puro balita na. Kasi dumarating yung time na concern ka na sa mga magiging anak o magiging apo mo balang araw. Ito nangyayari na. Ako hindi ko nga akalain makakapasok ako sa ganitong pagre-reaction video Alam nyo, ang dami palang mali dito sa gobyerno, Okay na Alam nyo, nung panahon po ni Tatay Digong, okay na. Tapos, dumating tong mga swapang. Nakakahiya, di ba? Halos lahat na sila bumabanat kay VP Sara. Makikita mo yung mga bumabanat. May mga record din Baka nga may addict pa dun Tama ba? May dating ganito na nagganon, tapos, nagbagong buhay ko, no? Nadidismaya ako. Alam nyo, buti to si Sir Banat Bay talagang hindi nagsasawa. Palakpakan po natin yan. Hindi nagsasawang magtanggol po sa tama. Ako, aaminin ko na sa inyo, hindi kaya ng utak ko, sumasakit. Kasama po damdamin ko, maramdamin kasi ako inapi na si Tatay Digong. Ang dami pong umiyak, inaamin ko, kasama na ako nun. Tapos ito na naman, si VP Sara na naman, gaganyan na Wala na bang ibang pwedeng gawin ng ating gobyerno? Ano ba tong na to? Para tuloy ako may sugat. No, alam mo, sa akin lang, ang daming bilyon Ang daming mga bilyones na nawawala. Hindi ho natin malaman. Puro na lang po sila ICI na kesyo malaki na raw na itulong. Pero ang totoo, wala naman palang magagawa yung ICI. Na okay naman sa Blue Ribbon, pinalitan pa nila ng leader sa Blue Ribbon, okay naman na lahat. No, tapos ngayon, balik na naman sa VP Sara. No, yun na naman, VP Sara na naman ang topic. Pababagsakin na naman nila. Talagang nanggagalaiti sila kasi nga wala silang mahihita talaga pagka naging presidente itong babaeng to Nakakahiya itong Pilipinas, alam nyo. Sa mga nalalason, sa mga napapaliwanagan ng mga mali, alam nyo, minsan, sinasabi ko sa Panginoon, kayo na humbala, Hipuin nyo sana yung mga puso ng mga animal na yan. Na kumakalaban po sa, may mga vlogger din na, wala, bahala kayo sa buhay ninyo, basta kami dito, may monthly kami, Hindi na kayo naawa sa mga mangyayari sa Pilipinas, yung mga pinipili ninyo, di ba? Mga kapatid, isang lambing lang palike naman kasi para mabalik yung algorithm natin nagpalit kasi tayo ng name from X-Crew to Deng TV. Si BBM, presidente na yan, pabagsak pa rin ng pabagsak. Saka nakakita ng ganyan, di ba?
Mamaya may papakita pa po tayo. Talagang sinuplak ng tadhana na naman ito si BBM. Alam mo ito si BBM, no? Yung, kasi itong mga tao na to, yung mga lulong, ha? Yung mga lulong na yan, lulong sa kapangyarihan. Ang akala kasi nila, kontrolado nila lahat ng bagay. Dahil marami silang pera, nasa kapangyarihan sila, babayad sila ng mga media, babayad sila ng mga squammy na vlogger ng niya, yung mga squammy na vlogger niya na papatusin kahit 2,000, 10,000, basta lang makasira ng tao at kumita, papatusin. Uy, totoo ba yun? 2,000, 3,000? Sabihin na natin hanggang 5,000 o 10,000. May ganun ba? Tanong lang babayaran ka monthly. Hindi, alam ko malaki bayad dyan sa kanila. No? Wala akong idea pero baka umabot ng 100,000. Tiba-tiba sir, wala na kaming pakialam kung tama o mali. Basta pagtatanggol namin tong Marcos, bahala kayo dyan. At yun nga, as usual, sasabihin nila, thank you Lord, blessing. Alam nila galing sana ako pero blessing. Mga squammy yun eh. Di ba kita nyo naman yung ginagawa? Tapos at the same time, yung mga kaalyado sa politika, lalo na sa Kamara, ay talagang todo-todo panggigipit, paninira kay VP Sara Duterte. Kitang-kita nyo yung galawan na yun di ba? Lahat po na aspekto ng gobyerno ginagamit para lang talaga masiraan ng kalaban. Pero alam nyo, dahil sa ganyan, siya yung nasisira. Siya yung, alam mo yun, yung halimbawa na nga lang yung ghost flood control. Remember, bago naman lumabas yung lintik na ghost flood control na yan, sino ba unang nagyabang? Di ba si Marcos? Sabi niya 5,500 na flood control. Palakpakan na may mga tarantado, di ba? Sabi. Yung mga congressman, mga gunggong, no? Alam naman nilang ghost flood control, pero palakpakan pa rin sila. Tangina na inuuto nila si Marcos, no? Muntakin mo ganun nila ginagago yung presidente. Tapos sinabi na nung pagkatapos nun, mahiya naman kayo. Palakpakan na naman sila, no? Ano ba tong Pilipinas na to, mga kapatid? Hay, nako. Wala sigurong magbabago hanggang 2027. Wala na silang ibang gagawin kundi siraan ng Duterte. Yan ho ang napapansin ko. Wala na nga tayong nakikita mga big project, wala nang kahit na anong mga wala talaga. Yung kaisa-isang Davao City na bago, fresh na fresh pa, inaangkin pa. Pwede siguro nakatulong sa administrasyon niya pag, ang tawag dyan, pag-approve. Pero walang pera ang mga BBM o administrasyon para dun sa tulay, di ba? Inaangkin niya. Hula ko lang hindi naman sa namimintang, baka nga mali lang ako. Ito'y hula ko lang, opinion, vision, ganun. Sa tingin ko siya rin na may pakana kung bakit may mga naghahain na sangkatutak na ang dami-dami ng mga papel. Pinasa kay ombudsman. Babasahin ba lahat ng ombudsman yun? Paano niya kaya babasahin yun? Mamuti na nakita ko sa Facebook, namuti na yung mukha ni yung mga memes sa Facebook. Mamuti-muti na yung mukha ni ombudsman. No? Tuloy tayo Kasi deep inside them, alam nilang wala yung flood control na yun. Alam nilang ghost yun. Pero palakpak pa rin ng mga gago. Tanga-tanga ng presidente to. Ganun siguro nasa isip ng mga gago na yun. Mantakin mo. Tapos yung susunod na zona, mahiya naman kayo. Tangin na palakpak pa rin. Hindi niya talaga alam kung sino may kasalanan. Tapos hindi mo lang maidemanda, hindi mo lang mahainan, no? Ang daming cheche-boreche. Nasa kanya na yung ebidensya, mga kapatid. Nandoon na, pinirmahan nga yung gaabayan o bycam, siya ang pumirma. Paano walang alam? Napakalinaw na ho ng ebidensya. Pero magpasa hanggang ngayon, Duterte pa rin po ang sisisihin nila. Nakakatawa na, nakakasuka na. Ang baho-baho na ng mga pinagagawa nila. Biruin mo, bilyong pondo ang mga nawawala. Hirap na hirap po silang atakihin. Hirap na hirap po silang palitawin kung sino ang may kasalanan. Gayong alam naman na talaga nila. Naka-private pa sa ICI. Na wala naman palang tira yun. Wala naman palang magagawa yung ICI na yun. Dapat sa Blue Ribbon. Ngayon, itong milyon lamang napaliwanag naman na ng COA at ilang beses nang naiimbestikahan, malinis naman si VP Sara, hinainan na naman nila. Wala nga puro allegedly lang, hindi nila mapatunayan. Ang daming papel no, nasayang yung mga papel.
Sayang yun na ang kakapal ng papel na yun. Pwedeng may magawa pa yung papel na yun sa mga pag-aaral ng mga bata. Ngayon, ginamit pa rin para sa pagsisinungaling ng mga ebidensya. Ang problema nito mga kapatid, ombudsman. Hindi natin alam kung anong magiging magic dyan pero nakikita ko, wow. Malamang makakagawa sila ng magic para po mapabagsak si BP Sara. Pero sabi nga ni BP Sara, balatan niyo man ako ng buhay, hindi ako lulod sa inyo. At kung may time na hindi na ako makatakbo, yung ipopromote ko, itataas ko ang kamay na sigurado kong yun ang mananalo. Yun ang sabi niya. Ako, expected ko na to na ganito ang gagawin nila kay BP Sara. Wala, Duterte pa rin po kami. Walang iba. Kasi ito yung nakikita naming tama. At doon sa mga nakakaalam na mali na yung ginagawa ninyo, kita-kits na lang tayo sa kabilang buhay. Tignan natin kung saan kayo pupulutin. Wala eh. Ganyan yung... Hanggang dito na lamang mga kapatid, masakit damdamin ko. Masakit sa damdamin. Masakit sa damdamin. Masakit ho sa akin kasi ang tinutino ng babaeng ito, nagtatrabaho, binigyan ng budget, napakaliit. Pero nagtatrabaho pa rin ng maayos. Doon sa mga bulag o alam na pero gumagawa pa rin ng mali, nakalagay naman sila sa Bible, lagi kong papaalala yan. Meron talagang mga alam na nilang mali pero hindi nila pinipili ang tama. Wala tayong magagawa, ganun siguro sila. Okay mga kapatid, umabot na tayo hanggang dito. Maraming salamat sa panonood. Sana tulungan nyo po akong mabalik yung channel ko, Anak ng Tete. Sayang yung daldal ko kasi hindi ako nire-recommend ni YouTube. Nagpalit kasi ako ng ng pangalan. Extra kasi sa grupo namin dati. Ngayon ding na eh. Kaya suporta pa rin po sana kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Oh my God, we'll be back again.